Patawad pa ako ng malapit. Taga-government din naman po ako. Taga-ako. Hindi nga masama eh. Government kayo. Kaya nga po humihingi ako ng pasensya. Sige po. Ba't isipan mo naman tutubahan? Isama yung porta namin! Loob ng traffic, boss. Ano ang loob ng traffic? Kahit saan ka dumaan, pwede. Huwag lang sa busway at saka bike lane. Bike lane. Police. Kung nagitgit ka, gigit-gitin mo, talagang mag-iinit kayong dalawa. O, gusto niyo malaking problema. Problema. Wala na kayong respeto, boss eh. Pumasok po sa basay namin, boss. Ayun na eh. Ayaw naman nila paniwala. Hindi sila nadidisgrasya. Lahat po ng private set na abala nagalit sa kanya. Isa sa mga dahilan sa pagrebisa ng lisensya ay ang lumuloobong kaso ng mga pasaway sa kalsada. Ang napanood nyo ay ilan lang sa mga lumabag sa simpleng alituntunin sa daan. Ang huwag tumungtong sa busway at bike lane. At huwag magtsinelas sa EDSA. Bukod pa dyan ang pagmamaneho ng walang lisensya, pagmamaneho ng walang helmet, pagmamaneho ng lasing at iba pa. At yan ay katotohanan. Ngayon, syempre, mapapatanong kayo, ano ang kinalaman ng mga kamote at pasaway sa bagong restriction codes? Well, ang bagong driver's license codes ay ginawa para higpitan ang mga hindi kwalipikadong magmaneho sa kalsada. Kung hindi sila makakapagmaneho, tiyak na mababawasan ang aksidente sa kalsada. Simple, kung mapapansin mo, 10 taong validity na ng lisensya ang ibibigay bilang reward or incentive para sa mga license holders na walang violation sa batas trapiko. Ito ay para mahikayat ang lahat ng may lisensya na sumunod sa batas trapiko at mabawasan ang mga pasaway sa kalsada. At yan rin ay katotohanan. Kung nakapag-renew ka na ng lisensya, mapapansin mo na may bago ng restriction codes. Kung dati ang tawag ay restriction codes, ngayon ang tawag na ay driver's license codes. Ngayong taon, ang mga bagong codes na ito ay ipapatupad na sa buong Pilipinas. Kung hindi pa ganito ang lisensya mo, sigurado sa susunod na renew mo ay bago na rin ang DL codes na yan. Nga pala, kung nagtataka ka bakit wala ka pa ring plaka hanggang ngayon, gumawa na ako ng video tungkol dito. Click mo lang sa description box ang link. Anyway, sa huling video na ginawa ko tungkol sa restriction codes, pinagkumpara natin ang lumang restriction codes sa bagong driver's license codes base sa GVW o bigat ng sasakyan. Napag-alaman natin na may pagkakatulad sila pero obvious na malayo at ibang-iba ang dalawang pamantayan na ito. Base sa comments, marami sa inyo ang naguguluhan at nahihirapan sa bagong driver's license codes. Kung hindi mo pa napapanood ang last video ko tungkol sa restriction codes o yung part 1 ng restriction codes na ito, payo ko na huwag mo munang panoorin ito para hindi ka lalong maguluhan. Okay lang ba? Panoorin mo muna ang part 1 ng video na ito. Okay, para sa video na ito, naghanap ako ng reference mula sa LTO website para mas malinaw ko maipaliwanag ang lahat ng DL codes. Handa ka na? Tara, ilatag natin ang mga bagong driver's license codes. Ang A, A1, B, B1, B2, C, D, BE, at CE. Ito ang mga bagong driver's license codes or DL codes. Ang DL code A ay para sa mga motorsiklo. Ang DL code A1 ay para sa mga tricycle. Ang DL code B
ay para sa mga kotse. Ang DL code B1 naman ay para sa mga pampasaherong van at jeep. Ang DL code B2 ay para sa mga light commercial vehicle. Ang DL code C ay para sa mga heavy commercial vehicle. DL code D naman para sa mga pampasaherong bus. Ang DL code BE naman ay para sa mga light articulated vehicle. Ang DL code CE naman ay para sa mga heavy articulated vehicle. Sa puntong ito, malinaw sa atin ang lahat ng DL codes. Pero sa susunod na pag-uusapan natin, tiyak na malilito at maguguluhan ang karamihan. Talakayin natin ang vehicle category. Ano nga ba ang vehicle category? Ang vehicle category ay ang specific description ng sasakyan. Dahil naglabasan na ang iba't ibang uri ng sasakyan sa Pilipinas, mula sa motorsiklo, tricycle, kotse, at mabibigat na sasakyan, ang vehicle category ay sumasaklaw sa mga luma at bagong uri ng mga motorsiklo, tricycle, kotse, trucks at iba pa na meron at ginagamit ngayon sa bansa. Example, ang mga bagong modelo ngayon ng mga tricycle na may simetrikong 3-wheel layout tulad ng Bajaj RE ay kabilang sa vehicle category L5. Bagong modelo ito ng tricycle kaya binigyan din siya ng bagong vehicle category. Okay, mabalik tayo sa lumang restriction code. Kung ikukumpara natin ang Bajaj RE sa lumang restriction code, ay malabo at mahirap tukuyin ito. Siguro sa RC1 siya. Kasi technically motorsiklo at tricycle ay RC1. Pero 3-wheel layout siya eh. Siguro pwede rin siya sa RC2. Basta malabo at malawak ang saklaw ng lumang restriction code. Kaya ginawa itong specific at down to the details. Ang Yamaha Tri-City at ilang maliliit na electric tricycle ay kabilang din sa vehicle category L5. Sa part 1 ng video na ito, nakabase tayo sa GVW o yung bigat ng sasakyan. Ibig sabihin, pinag-iwahiwalay natin ang mga klase ng sasakyan depende sa bigat nito. Ngayon, di na lang tayo dedepende sa GVW, kundi sa specific description ng bawat sasakyan. Ang vehicle category ang maglilinaw kung ano nga ba ang dapat na DL codes o DL code na meron ka base sa sasakyan na iyong minamaneho. Sa ilalim ng vehicle category, naglagay din ito ng mga bagong subcategory para sa mga malalaking van tulad ng Hyundai H350 at Ford Transit. Gayon din kung meron kang trailer para sa mga bikes, motorsiklo o jet skis, may mga codes na rin para dyan na dapat meron ka sa iyong lisensya. Nakasulat lahat yan sa likod ng ating driver's license. Tingnan mo ngayon yung physical driver's license mo. Halimbawa, ito yung driver's license ko. Ang code na nakasulat sa likod ng driver's license ko ay L1, L2, L3, PL-MT. Ang L1, L2, L3 ay kabilang sa DL Code A. Ang ibig sabihin ng PL ay Professional License at ang ibig sabihin ng MT ay Manual Transmission. So ibig sabihin ay pwede ako magmaneho ng motorsiklo. Ito pa isa. L4, L5, L6, L7 -PL-MT. Ang L4, L5, L6 at L7 ay kabilang sa DL Code A1. Dahil professional driver's license gamit ko, ibig sabihin, pwede ako pumasada o gumamit ng tricycle bilang hanap buhay. At ang ibig sabihin ng MT ay manual transmission. Isa pang example, itong M1-PL-MT
Ang M1 ay kabilang sa DL Code B. Ang ibig sabihin ng PL ay Professional License at ang MT ay Manual Transmission. Ibig sabihin, pwede ako magmaneho ng passenger car. Simple. At ito ang mga bagong restriction codes ngayong taon. Kung gusto mong gumawa ako ng part 3 tungkol sa DL codes, i-like mo lang itong video na ito. At kapag umabot ito ng 5k likes tulad ng part 1, ay gagawa ulit ako ng detalyadong video tungkol naman sa vehicle category. Comment down below kung ano ang tingin mo sa bagong DL codes na ito. Maraming salamat!